So, tatalakayan natin ngayon yung side effect kung paano tayo mag-isip ng hindi maganda sa kapwa natin magsalita at yung actions. So, yan yung inuuyam natin or iniinsulto nating mga walang kwentang tao. Yan yung effect ng hindi magandang pag-iisip natin sa kapwa natin. Yan yung generational curse bloodline na pinapasa natin. Na kung maganda yung status mo, magkakaroon ka ng anak na parang yung nilait mo. Or kapatid, or basta kapamilya. Isa kang greedy. Traits na pinapasa sa kapwa or sa anak na nakikita nila, din i-apply nila. Sasabihin nila sa sarili nila, and utak din nila na ginagawa naman ng mga magulang ko or sa paligid, kaya gagawin ko lang din. Normal lang sa kanila, mas lalo pa silang siniswerte. Alam naman natin yan. At ginagawang normal yan. Na pagdating ng araw katulad nitong generations na to, ayan, nahihirapan tayong i-correct yun. Mismong nandun na nakaupo, di ba? Sinasabi na nga natin yung or sinisita natin yung mga maling ginagawa nila. Madami dyan sa online platforms, different kinds of online platforms na kung paano sitahin sila, parang wala silang nakikita, naririnig. For sure, maraming nagchichismis din, tapos naririnig din nila sa loob ng trabaho. Ang lakas ng kapal mukha. Na sila actually yung magaling din sa technique na pakinggan, pero lalabas. Kasi hanggang salita lang yun. Pero yung iba is kung anong naririnig nila, lalo-lalong ginagawa nila yung sarili nilang wasteful. Yan yung hindi malakas na tinatawag nila. Hindi malakas na i-control yung emotions nila, then i-allow nila sa sarili nila na ito ang tingin nila sa akin. Sige, patutunayan ko sa kanila yung tingin nila sa akin. Kaya kunwari, seems to pamilya, na-try ko na rin yun once nung bata-bata pa ako, na sabi nila magnanakaw ako. Parang formally trinay ko, parang gumawa ako ng paraan para magmukhang hindi pagnanakaw, na hindi obvious, na parang walang nabawasan. And so ganun siguro yung ginagawa ng gobyerno na pagnanakaw. Kung sa business, kasi business ko ginawa to yung sa goods, lalong-lalo kung hindi gumagawa ng inventory, ibebenta ko tong bagay na to, pwede kong hindi ilista. Sabi nila magnanakaw ako, sige, patutunayan ko. Pero I never kasi hindi rin kasi marunong magbayad yun ng tamang sweldo, ng anong tawag dun sa benefits. Ayan. Hindi marunong magbayad ng benefits ng kanyang empleyado. Tapos makademand, parang dahil nagtatrabaho ka sa kanya is sa'yo na dapat lahat ng oras. Kahit yung excess, dapat ang trabaho is 8 hours. Kahit nga tapos yung trabaho, parang dapat sa'yo yung buhay niya. Pag sa kanya ka nagtatrabaho, dapat may limitation and boundaries. Weird. Isang taong nakakaranas din ng abusado, pero yung sa kanyang experiences, paano siya magkwento, inaapi din siya, pero nang-aapi lang din siya. Wala rin siya pagkakaiba. So, yan yung isa na inaccept natin, na ginawa natin. Mga mistakes and kasalanan. And by mesmerizing, wow, ganun nata sila magnakaw sa para nagmumukhang walang nanakaw at formal. Pero pag idigdig mo, ay. So, lahat, walang secret. Pagtungkol sa judgment na, healing, mirroring, shadow work, cutting the bloodline curse. Pag ni-welcome mo na ang katotohanan sa sarili, ang Diyos, kahit katiting, kahit pinakamaliit, kaya at least handa ka, kahit hindi perfect. Side effect din yun, magbabackfire sa'yo. And lalabas yung kakaibang feeling ng guilt, conscience, na pag ayaw mong i-accept, paulit-ulit yan na darating sa utak mo hanggang okay na nga, i-accept ko na yan, na may kasalanan ako at ganito. Yan yung napakabigat or parang napaka-thick na wall. So, wait, bakit biglang dumating sa aking utak yung copycat? Sige, pupunta tayo sa example ng copycat. Minsan pag may nakita ka na nag-a-advise na mo-motivate, or di kaya nagpo-preach or nagti-teach, gusto mo din gawin. Katulad ng mga nagbibigay ng messengers, prophecies na kumakalat na sa different kinds of social platforms. Katulad ko, I can say,
is hindi mo magagawa yung tamang advice, motivation, unless you do your work para maiayos yung tamang judgment. Para ma-determine yung mali talaga at tama. Kaya, nung dati, di ba, parang meron pa akong nabanggit na kung ano kaya mag para maayos nila yung kakawar nila sa ibang country, yung mahilig sa war, why not ask taxes to the people? Ay, nung kinalauna na umayos-ayos, ay, naiba yung pananaw doon. Wait, bakit mag-aas pala ng tax yung gobyerno? Ng taxes, ikaw ang naghirap, gumawa, ikaw sa'yo, I mean, nanggaling yung puhunan, hindi sila naghirap doon, hindi nga nila tinitingnan yung tama at mali para gawin yung trabaho nila. Minsan ang paggawa nilang trabaho nila is harassment, pangbabastos. Di ba dapat tayo ang boss, sila ang worker? Yung mga nag-govern sa atin? Abay, ngayong generation, na-shift ata yun. Dapat sila ang boss, tayo ang pati yung taxes, kung saan-saan pati for sure, next is pati hangin. Isa, higop. Hindi lang piso ang tax. Dos na sabihin mo, higop, exhale and inhale. Abay, naging makapal ang mukha pala ang nag-govern sa atin. Nasobrahan na sila. Oo nga no, parang ganun. So, yung magsasabing, lahat naman ng gawin natin is may taxes ka. Lahat ng galaw, lahat ng etc. Kasi may nakikita pa akong naggaganon na hindi pa naayos yung mga tamang judgment ng mga yun. Na hindi nila naiintindihan yung effect ng pagsisingil ng gobyerno ng sobra-sobrang tax. Tapos ang binabantayan lang actually nila, nakatago po yan, is yung nagbi-business. Pero hindi talaga nila tinitignan yung mamamayan. Hanggang business lang sila. Napaka-materialistic world. Hindi yun ang program na ginawa ng Diyos. Kung sabi mong bawal ang liquor, dapat pati mga bahay-bahay. Naknakin mo yan, pumasok ka para sabihin bawal talaga. Hindi lang dapat business. Yan ang gaano ka-distort or corrupted yung ginawa nilang laws. Kung sabi nila, bawal ang pang-aabuso. Sa kalsada lang, nila dapat makita yun. Dapat magnanakdak din sila. Malay mo, biglang masaktuhan nilang may inaabuso sa loob ng bahay. Just ask in the proper way. Wala na pong doon. Proper manners and attitudes to enter a house. Diba? Magnaknak muna. Ask if there's a people inside. Hello po, tao po, may tao ba? And kung may mag-o-open, ask again, can I enter po please? We will check something. Nasa corrupted din sa ugali. Basta na lang, ang exception lang is kung napatunayan nila na yung bahay na yun or yung lugar na yun or yung establishment na yun or building is may nakatanim talagang droga ganun or anong tawag dun sa guns? Weapons, ayan. Is hindi na nila dapat gawin yung tamang procedure of manners. Talagang yan, ifo-force nila. That's an exception. Pero may mga bagay na kasi hinahawakan yun sa human rights. And invasion of privacy. Hindi yun magiging invasion of privacy kung ginawa nila yung tama na procedure ng manners. Hindi naintindihan ng mga nakaupo sa gobyerno or office workers or yung mga pulis ang harassment na tinatawag nila. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Katulad nung shinare ko sa Facebook, ewan ko kung nilagay ko din dito sa YouTube, yung past event na sinabi kong hindi nila kami in-inform na may bahay, ibahay namin yon, building namin, gumawa ng sulat bago sila gumawa ng pagpasok sa kung nagpapaupa ka. Kasi wala sa proper procedure and manners. Doon mo rin mapapansin na hanggang business lang din yung inaano nila, napaka-materialistic world yung nag-govern sa atin. Napaka-greedy. And doon mo rin mapapatunayan na ang gobyerno ay naging umiiral sa very envy and jealous energy. Kasi bakit mas tinututukan nila yung business na inaatupag ng tao, ang ibig sabihin nun, para walang mag-perspire. Talaga ang galing nila mag-check doon kung meron silang ganito, ganyan. Pero mga sarili nilang ugali kung paano nila gawin yung procedure, manners, ganun. Pagtatanong lang sa kanila is mapapahiyak pang nagtanong ka sa kanila. Wala talaga yung na pinag-aral nating kung anong problema sa sarili, home yun yung sarili mo. Or sa pamilya, hindi dapat kasama ang
trabaho. So, nasasama nila doon, kaya nasusungitan kanila. And yung kapit-kapit na tinatawag nila, that's not the proper manners. Kung anong gusto nila, yun lang. Mas malakas yan sa probinsya. Maraming nagsasabi niyan. Meron din naman sa city, pero not obvious. Pero mas obvious sa provinces. So, kahit work, actually, hindi lang sa loob ng gobyerno, other kinds of status of works, na yung ipapasok mo kung may vacant na pwedeng pag-applyan, sa kakilala mo muna. So, ano lang, parang pakitang tao lang yung pinupost nila na merong vacant, pero meron na palang na nag-apply doon. Lalo-lalo kung kakilala nila yun. Pumunta-punta ka pa para magpa-interview, nagpas ng resume, etc. Diba? Sayang yung effort. Meron ka pang nilagay na energy kasi yung, ano ba yun? Nagdaan ka ng excitement, ganun. Hope, ayan, na makukuha ka. Nasayang lang yun. And minsan, maintindihan din natin yung mga maraming mukha naman kung bakit yung iba is mas gusto nila yung family members kasi kung meron silang extrang pagagawa or yung connection kasi na magkakilala kayo, kung may hindi pagkakaintindihan, lalong-lalo kung malakas kayo sa emotional connections sa bawat loob ng pamilya, kahit may sagutan or sakitan, nakakapag-usap kayo, din nagagawa ng paraan yun. Yun yung rason ng iba. Or para tulong-tulong lang din. Minsan, religion something din eh. Meron akong kwa na, dapat ganito lang ang religion. Kasi sabi nila yung nanggaling daw sa religion na yun is mababait, tahimik, at masunurin. Yun yung narinig ko na ano na, bakit yung ibang nagpo-post, lagi kong nakikita yun sa newspaper, noon, na kailangan ganito ang religion. Tapos may natanungan akong taong ganun. Ang sinagot na yun. Wow, ganun pala yun. Sabi mo nang lalong-lalo kung kwan, yung gusto mangyari nung nag-post nun is stay in. Yung pwede ka matulog doon. Very trustable daw. Wow. Sana all kung inano kang ganun na tao, very trustable. Ako ay 50-50. Merong taong nakikita kang trustable and meron yung hindi. So, kayo, kung paano nyo itrato yung isang tao, kung tinitignan nyo sa paa hanggang ulo or ulo hanggang paa, hindi maganda ang impression nyo, pati pagsalita nyo, and action sa kanya. Ako kasi depende kung anong pinakita ng tao sa akin. Masusungitan ko talaga siya kung sinungitan niya ako nang wala naman akong ginawa sa kanya. Or mananahimik na lang ako. Kasi, wow, galing nang binigay ng Diyos na gift na pwede mo ding itago as like nonchalant or stoic person. Na napapansin mo na ang ganun yung tao is kinukontrol mo yung sarili mo na hayaan mo na, baka may problema yun. Pero minsan pag the second time or third time na na-experience mo pa yung taong yun, ay so, OMG, talagang ano atang taong to, bastos. Mapapaiwas ka talaga. Hindi alam ang tamang manners. So, tuloy natin yung kwento. So, ang gagawin na lang natin doon is nonchalant talaga. Learning na it's not good pala talaga na maging ganun ka na tao. Kasi ako nga mismo yung impression ko. Kung naging ganun ako na tao, di ganun din ang impression nila sa akin. Yun ang tinatawag nilang learning and grow na to be like them. So tuloy natin, di ba nasabi kong as a child, na nakikita mo yung sabihin ko ng father, di ba, kasi sinabi kong parang nilalait na nga siya, parang ginawa niyang ganun yung sarili niya, pero nilalait pa rin siya. So, isa din ako sa ganun tumingin sa kanya, na hindi ko alam kung spirit knows na talaga, kahit hindi nila naintindihan, hindi nila alam kung bakit naiinis sila sa taong yun. Ako alam ko kung bakit naiinis sila sa akin na hindi ko alam. Because I came here like Jesus Christ, pero na-sense nila na dumating lang ako para hindi sila iligtas, kundi ililigtas lang yung mga karapat-dapat na tao. Si Jesus is niligtas niya lahat tayo, di ba? Actually, hindi pagliligtas, kundi sarili lang din kasi natin na magliligtas sa atin. Parang gisingin yung katotohanan kung ano ang tama at mali din. Tumuloy sa tama, i-correct ang mali. Yun. Ay, pumunta ka lang pala para doon. Parang ganun yung nila. Kaya, yun yung ibang reaction ng tao na nakikita ako.
Kasi spirit knows. So, ito yung tinutukoy ko. Hindi ko alam kung bakit naiinis ako sa tatay ko. Pero when I learned kung bakit naging ganun siya, I learned to accept na that inis became hate and anger to him. Na I accept na tatay ko pa rin siya dito sa physical materialistic world. I have to still respect because he is the one God given me as a father in this physical materialistic world or physical earth to experience being a human. Then, pero meron pa rin boundaries and limitations. And 100% protection. And every person actually, nung lalo-lalo sa nga, nakaranas na ako ng disrespect sa kanila, I forgive the situation, pero bibigyan kita ng boundaries and limitations to protect myself, na iayos mo muna yung sarili mo para totally makikonnect sa akin. Ganun ang pananaw ko na ngayon. Kasi kung ibibigay mo lahat ng time mo, na-try ko na yun, hindi actually nila, parang, anong tawag doon? Parang sinasabayan ka lang. And hindi actually nila pinapakitan yung concern sa'yo. Sinasabayan lang. Empathy. So, okay, that's what you wanted, then this is what I want also. Put your guard. Aim high. Nga sa ang tawag nila. If they don't want you to respect, then let it be the boundaries and limitations. That yung binigay mong rule, bago sila totally makikonnect sa'yo. The one that I really mesmerized and tinitingala as a parent is my mother. Kasi kinaya niya. Kahit ganun na hindi pa siya totally developed through personality. Mahirap yun. Emotional knowledge. Pag maaga ka talagang nag-asawa. Medyo maaga din kasi sila nag-asawa. Maaga na nga lang talaga. Medyo late lang kami nabuo ng aking kapatid. The right age nabuo pero maaga silang. So through their experiences, di ba sabi ko naghiwalay sila as immaturity. Hindi rin kasi alam ng aking tatay ipagtanggol ang aking mother sa kanyang pamilya. Kasi pag mayaman ka talaga, is ang gusto nila na mapapangasawa ng anak nila is, alam nyo na, parang sitwasyon din ngayon. So, hindi mo man sabihin marami silang pera, pero malawak yung mayaman na yun noon. Yung hindi pa develop ang pera na tinatawag nila. Yung cash. Hindi pa maraming bankings, ganun. And, sabihin mo ng growing in a family that doesn't know how to connect with one another, so didn't develop in personality also and emotional connection na family magulo. I don't know if the style of the father side is ganun din kasi mas naalala ko is mother kasi mas sa kanila kami lumaki. Father sa pag-aalala nung bata pa ako, mga elementary yun. Parang kanya-kanya lang din. Buhatin mo yung sarili mong, lalo-lalo pag kinasal ka na. Kasi mas noon pa pala, na mas, ang problema na nakikita nila is about financial. Pag about emotional is naichapwera yun, katulad ngayon. So, kailangan talaga nating maging handa pag magkakaroon ng relationship para lalo-lalo yung mabuild muna yung personality natin and emotional knowledge bago paano mo sabing nade-develop parang yung healing na tinatawag nila. Yung may din pala ang accountability, kararating lang na message. Na kung marunong kang mag-accountability, naayos yung personality mo. Kasi pag-uugali yun. And emotional knowledge. Parang yun lang din yung tinapit ko dun sa personal development ba yun or basta yung past topic ko. Personal development, magkakasabay pala yun. Emotional knowledge and nakulog yung malakas kasi yung hangin. Yung nakapatong na dolls. Ayos ko mamaya. So, ayan ang story. So, we cannot judge people of who they are kasi the people surrounding, why people became wasteful na tinatawag nila. Ay, ako din, actually, seems so familiar. Na dahil sa I understand my mother today na dahil plinay niya yung both parenting, which is being father and mother,
Pag humihingi kami kung kailangan namin is laging nagbubunga nga or sabihin mong sinisingil dahil the emotional pressure. Tapos, napakabigat nga naman talaga. Na sinabi ko sa sarili ko is, isa din pala ako doon sa tinutukoy ko. Na tumigil ako mag-aral. Parang kumuha na ako ng short course. Nakagraduate ako ng short course. 2 course na hindi natuloy. Yung pang-university. Na dahil sa rason na naumay na sa kakarinig ng ganito-ganyan pag humihingi ka. Na parang hindi naman nila obligation yun, na parang obligation naman nila gawin yun. Napapaano kasi niya, lahat ng bigat ng pressure ng emotions pag nagsasalita siya is nababagsak niya lahat. Napakabigat bilang isang bata, yung teenager pa na dinadala din yun. For sure yun yung pakiramdam ng iba. For sure mayroong makaka-relate. Pero we have to understand them also. And our parents should understand that it's their decision to be a parent also. Accept that part. Kaya dapat alam nilang isupport tayo from financial and emotions. Hindi sila ang dapat isusupport sa emotions na yun. Pwede naman nating isupport as the children kasi we will give gratitude of what they are doing to us. Respecting them. And helping them kung anong kayang i-help. Trabaho, ganun. Paghuhugas ng plato, yung kung anong pagagawa sa atin is gagawin natin. Unless yung papagawa is hindi maganda, talagang ikukurik natin yun. Bakit mo, Nay, Tay, bakit nyo naman kami pinapaano dyan imali? Parang ganun. So, yan, nakukurik naman na ngayon. Bongga. Kaya nag-shift ng, if you understand the situations and yung mga nangyari, hindi, Nay, ano mo pa na? Hindi tayo in-educate talaga at walang nakakita nun. Kahit alam yung mga Westerns, Europes, kasi parang ang galing nila sa, kung nakikita mo yung messages nila, is kulang din. Kasi they don't really know the real proper family ties. Kasi at the age of 18, ba't kailangan nila maghiwalay agad sa parent? Siguro to give independence. Pero before doing that, 18 years old na ihiwalay dapat yung anak, did you really teach your children well kung paano maging independent? Yung personality, emotional knowledge. Hindi, di ba? Pag sa generation na, pwede siguro noon. Pero ngayon, wala nang gumagawa noon. Kahit nga sa ibang culture kahit Asians, kahit dito. Hanggang pera lang, which is, kung ganito, ganyan, na-involve ang pera, dapat ito ang gawin mo, ganyan. Kaya pag maghanap ka ng partner mo, dapat merong ganito. Kung maghanap ka ng partner mo kahit walang ganito, yung alam mong may itutulong sa'yo sa ganito. Hindi, wala nang ganun ngayon. From 100%, 10% lang. Kasi umiiral na po tayo sa pains and traumas. Wala talagang makakatulong sa bawat isa sa kanila. Kasi nakakalimutan natin ang ugali, emotional knowledge. Paano kung hindi makakonect yung partners na yun? Hindi maghihiwalay. Ang daming naghihiwalay ngayon. Dahil doon na hindi naman ako pinapakinggan. Tapos yung rason, natutumba yun. Wait. So tuloy natin. Lakas-lakas ng hangin. Ewan ko ba kung may typhoon. Hindi ako nag-search. Kasi may second family na rin ang aking father, di ba? Tuloy na lang natin to bago natin i-end. Dito sa kwentong to is pray na lang. Ang ginagawa na lang is i-pray na lang yung family ngayon is hindi mangyari ulit. Na magtulungan sila na mag-partner para itaguyod ang pamilyang yun. At yung anak nila na hindi masakit sa busa nilang yung mga anak nila. Na i-support yung mga anak nila. Kasi mga bata pa yung mga yun. And matanda na rin yung father. So, ayan. So, may katuloy pa ba yung story? Tingnan natin kung itutuloy pang kwento hanggang sa So, before ending, ako din, ang pananaw ko is dahil sa yun ang start na nakita mong kwento na hindi magandang nabuo na pamilya. Tapos, yung friends ng mga nakakilala mo sa school, tapos yung naging friends mo, ganun din ang relationship. Actually,
hindi pa ako nakaano ng ano, third party. Pero mostly immaturity, yung hindi mature yung partner nila. Yung nahihirapan siguro sila makikonnect through emotion. Meron pala akong ano, naringgan na third party. Meron pala. Pag paulit-ulit kang nakakakinig, I mean, nang ganun, wala na. Paano kung ganito? Kaya hanggang naging single talaga. And very observant and very picky, sabihin mo na. Kung sinong ipapasok mo sa magiging ka-relationship. Ang hirap na kayo. Nakaranas ka lang ng ano, ng broken family, tapos end. Yan. Kaya, ini-enjoy na lang ang pagka-singleness. And pag sa loneliness, ano, natutunan ko ngayon na mas, dahil sa nakakasalumuha ka na rin ng taong mag-start kang mag-open, magsalita, is may nasasabi sila na hindi maganda. Mas better na. Most of the time na ang pakikiconnect ka mo na lang is yung tamang tao. Sila naman mismo ang mag-open sa'yo. Ibig sabihin, deep persons din mga yun. Kahit kausapin mo ng mga ganitong bagay. Hindi nila isisiwalat, hindi nila nakatulad ng iba. And, enjoying the company of yourself. Dati kasi ang binabagabag na darating sa atin, sa pakiramdam is yung, ano nga ba, yung loneliness. Parang bigla ko kasi nakalimutan bakit, ano yung nilolonlinis ko noon. Kaya ko noon na mag-isang gumalaw, gawin ang gagawin, mas ina-enjoy ko pa. Pero ngayon, balance naman. Wala o nakasama ko, i-enjoyin ko. Kasi dati talaga, ano, hindi ko masyadong na-enjoy kung may kasama ko. Lalo kung yung kasama na yung is panggulo lang. Or napapahamak ka. And, parang nawawala naman na yung ano. Nawawala na ba yung ano? Yung may kasama ko, napapahamak ako. Or naging nonchalant ako ngayon doon. Na very confident akong walang mangyayari. Baka ganun na, hindi ko lang napapansin na napapahamak pa rin ako. Oo. Pero noon pansin na pansin ko kung may kasama ako, parang mas napapahamak pa ako. Lalo-lalo yung kausap mo is ang dami masasabi sa'yo. Weird yun. Kaya nga nakikikunik ka sa kanya, yung magiging totoo ka sa kanya. Yun lang pala, sisirain niya yung ano, yung connection yung parehas. Hindi yun maganda. Kaya iiwas ka na lang. Ang pagiging loneliness, meron ba yung ano? Yung kailangan meron kang kasama at pag lumabas ka. Ayun. Yung, ah, yung pag-aasawa. Meron ba yung sa isip, yung paano na kung wala akong anak or asawa pa? Siguro, nang influensya nung kuha na, yung mga sinasabi ng iba na, single ka pa, pagsasabihin mo ang oo. Mahirap yan kung wala kang magiging katuwang or mga anak na titingin sa'yo. Tapos minsan pag nami-mesmerize mo yun, oo nga, paano kung ganito, ganyan. Pero may time na confident ka mag-isa kahit wala kang magiging partner or magiging anak pagtanda mo, parang hati siya. Pero ngayon, nonchalant lang na ini-enjoy na single pa. Kahit yung edad mo ganun, pero ang feeling mo, napakabata pa. Nonchalant na, kung may darating, sige. Kung wala-wala, yun, yung sa ngayon. So, yung effect pala ng loneliness nung past is, ano ng iba. Sinasabi ng iba. Yung, kasi usong-uso kasi yung ano, di ba? Yung, kung wala kang partner, minamata ka. Yun, dapat i-realize natin na handa tayo dito pero bago magkaroon ng partnership. So, yan, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment, and share to my next videos.